wish ko lang. Magandang hapon po mga kapuso. Kay ganda ng buhay, kaya dapat natin itong hagkan at pahalagahan. Ngunit sa mga pagkakataong naglalaho ang kulay nito at nagiging komplikado, minsan hindi na natin binibigyan ng halaga ito. Ang iba'y napipilitang maging bulag at bingi sa mga suliraning kanilang kinakaharap. Ngunit hindi raw dapat sumuko sa mga hamong sumasalubong sa atin dahil bahagi ito ng buhay natin na kasama sa ating paglalakbay sa mundong ibabaw. Kung pagsuko sa problema ang pag-uusapan, lahat na raw ng dahilan ay nakirenante na para magpatalo sa mga pagsubok na dumating sa kanyang pamilya. Matapos daw ng isang trahedya noon, naghudyat na rin ito ng kalbaryo para sa haligi ng tahanan. Saan kaya siya humuhugot ng lakas para magampanan ang lahat para mabuhay silang pamilya? Habang si Jerica, mainggit ka raw sa husay niyang kumanta. Pero sa kabila nito, hindi mo raw nanaisin mapunta sa kinatatayuan niya dahil matindi raw ang dinaranas na hirap ng kanyang pamilya. Walang imposible kung ito ang iyong nais. Kaya mo itong abutin at sa Diyos ipanalangin. Maginhawa ang buhay na tayo'y magsama-sama at mabuhay ng masaya. Wish ko lang, wish ko lang. Ano nga ba ang pinakamadaling daan para maabot ng isang bata ang kanyang bituin? Sapat na ba ang talento o kailangan bang pahinugin ng mga hamon? Dito sa Imus, Cavite, isang 11 anyos na mga awit ang nakilala namin, si Jerica. Kung siya'y pakikinggang maigi, pwede nang maikumpara sa mga veteranong singer. Hindi ko alam kung ano ang pinalangin, hinihingi. Basahin mo ang isip, pakinggan mo ang puso mo, baka alam mo naman ang secret yung kung saan ako naroon. Hawakan mo ang aking Doon po sa sa Barcelona, po siya doon, champion po siya doon. Tapos dito naman po sa Lancaster, naman po siya, second po siya. Kasi sabi po nung tatlong judges, sabi po sa kanya, bakit ka sumali ng singing contest ng damit mo para kang bibili ka lang ng betching? Sabi niya gano'n. Wala po kami pambiling damit na maganda eh. Sabi ko, hayaan mo na kahit masinging ko na, kahit third ko man lang. Kasi napasok po kasi siya noon eh. Kailangan po din namin kasi ng panggastos sa kanya. Ayun. Kaya sa pagkanta-kanta po niya sa mga gano'n, nakakatulong naman po sa pagpasok niya. Dahil sa nakitang potensyal sa anak, ibinubuhos ng mga magulang ni Jerica ang kanilang suporta sa kanya. Kasi po yung sabi po sa akin ng papa ko dati, para pong nalalaman na rin po nila na magaling din po kumanta. Tapos po doon ko na po na-discover yung pagkakanta ko. Yung po mga nakikita ko sa mga singer eh. Ganun, kung paano pong galaw, kung paano tunog ng boses. Eh, kaya niya naman po gayahin. Sabi ko, di may talent nga siya, kaya po. Medyo tinuturuan ko kahit hindi naman ako marunong magturo. Ito po yung bahay namin dati. Pasok po kayo. Ito naman po yung papa ko, si Papa Rico, tsaka po si Mama. Ito
po yung mga kapatid ko. Yung isa po nasa bahay. Masakit daw po yung ngipin. Simula po nung nawala po kami dito, para pong hindi na po gumanda yung ganda-ganda po yung buhay namin. Maraming pagsubok na ang dumating sa mag-ana. Isa na rito ay ang pagtira nila noon sa dating koral ng baboy. Ngayon po, yun nga lang po kasi inaabot po siya ng baha pagka may bagyo, pagka malakas po yung ulan. Tapos, siyempre, ngayon po, lumipat po kami ngayon eh. Kasi manganganak po ako, nakakatakot naman dito po mag-ano. Pero kailangang maghigpit ng sinturon ang mag-anak para mapanatili ang bubong sa mga ulo nila. Kaya ang kinikita ni Mang Rico sa kung ano-anong trabaho, nasisimot at napupunta lamang sa renta. Trabaho ko kasi ano lang, diskarte lang. Kasi yung baba lang kasi pinag-aralan ko eh. Kaya hindi kayang kumuha ng medyo malaking sahod. Yun pong minsan po, dumating sa punto na nanghihiram kami ng bigas sa kapitbahay. Kasi wala po talaga. Mas mahirap pa po sa langgam. Wala po minsan, wala din po kami makain minsan. Pag walang pagkain sa bahay, si Papa po naghahanap ng pagkain. Ang lagi nilang sinasabi, Mama, kailan tayo magkaroon ng magandang bahay? Lang po, hindi ko kaya ibigay. Minsan, naawa ako, kaya lang po wala naman ako magagawa. Kasi nasa bahay lang naman po ako nag-aalaga sa kanila. Gusto ko man pong tumulong, wala rin po ako magagawa. Minsan, kumakapit na lang sila sa pangarap na balang araw, makakatikim sila ng ginhawa. Mas lalo pa pong gumanda yung buhay namin. Gusto ko rin nga po palipat sila mama sa magandang bahay. Dahil naawa po ako sa kanila. Noon po yung bahay po namin yan, binabaha po kami dyan. Pag naulan po na, tumataas po yung ilog po. Binabaha po kami dito, mga hanggang dyan po sa guhit na yan. Kaya po minsan po napapalipat po kami sa kapitbahay. Doon na lang po muna kami nakikitira. Tapos po, pag wala na pong bagyo, bumabalik na po kami, nililinis na lang po namin. Ngunit kahit nasanay na sila sa buhay dukha, maswerte pa rin sila at nakakapasok pa sa eskwela sina Jerica. Pero ang isa sa kanyang kapatid, hindi pa raw nag-aaral. Kinakailangan kasi na ipasok pa siya sa special education program. Si Jericho ay may Down syndrome at hirap ang pamilya na ibigay ang kanyang espesyal na pangangailangan. Gusto ko po mabigyan sila ng magandang buhay. Mapagtapos ko po ng pag-aaral mga kapatid ko. Mag-aaral po ako ng mabuti. At mas lalo ko pa pong gagalingan sa pagganda para po makuha ko lahat ng gusto ko. Sa pagganda, nakikita ni Jerica ang maaring maging susi sa kanilang mga pangarap. Kaya naman, hindi tumatanggi si Jerica sa tuwing may mag-aalok sa kanyang umawit sa kahit anong okasyon. Yung mga ibang tao po natutuwa sa kanya, binibigyan po siya ng mga pambaon, gano'n. Kasi po, minsan po kasi pag mayroong birthday, nagugulat na lang po kasi sa kanya, bigla siya nagkakapere. Kahit hindi niya po kilala yung mga tao, nadaan po siya sa may mga birthday, sabi niya makikanta daw po. Yun, pag kumanta po siya, pag uwi niya, may pera na siyang dala. Kaya nagugulat nga po kami, kala namin nagnanakaw siya, sabi hindi daw, nakikanta lang daw siya sa may birthday. Ganun. Kaliwat kanan din ang pagsali ni Jerica sa mga singing contest. Malaking tulong sa kanyang pamilya kung manalo at kung may maiuwing premyo. Hindi ko na alam kung anong mga panalangin ang hilingin. Hawakan mo ang aking emosyon. Sabihin mo kung ano ang dapat kong gawin.
ng singing contest noong July 24, 2010. Ako po yung nagwagi ng champion. Ito naman po yung mga kasamahan ko sa God's Little Sparrows. Ito po yung mga naipundar ko po sa sa pagkanta ko. Tapos po, ito naman po yung mga CD ko. Yan po. Bigay po ito sa akin nung taga-munisipyo. Kung mag-champion sa Patimpalak, dahil din daw ito sa kanyang sikreto. Ang gamitin ang pyesa ng kanyang idolo, ang bandang Aegis. Hindi ko na kailangan, umalis ka na sa aking harapan. Damdamin ko sa'yo ay naglaho na. Paborito ko po ang Aegis dahil po magaling po sila kumanta. Tataas din po yung boses nila. Dahil unti-unting nakikilala si Jerica sa kanilang lugar, naimbitahan siyang sumali sa isang grupo ng mga batang mga awit na kung tawagin ay God's Little Sparrows. Hangad nila ang maikalat ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga kanta at short film. At sa isang iglap, isa si Jerica sa featured artist sa inilabas na album ng kanilang grupo. Musika ang nagsisilbing instrumento ni Jerica para masungkit ang mga pangarap niya para sa pamilya. Marami na rin ang gaya niyang nagmula sa hirap at sinubok ng maraming hamon pero ngayon ay namamayagpag na ang karera. At inspirasyon ito ng bata na sana'y mahawig ang kapalaran niya sa kanila. Sana galingan po niya. Sana hindi siya magbago. At sana pagdating ng araw, hindi lumaki yung ulo niya. Na hindi siya gumaya sa ibang mga na ang magulang hindi nakilala. Yun lang po. Jerica, galingan mo pa sa pagkanta mo para malayo ang iyong marating. Pagmubayaan ng talent mo kasi diyan lang siguro gaganda ang buhay mo. Yan po, pag-iigihan ko pa po yung pagkanta ko. Tapos po, magtatapos po ng pag-aaral para po makahantay sa hirap. Abangan niyo po ang pagtupad ko sa Wish ng Isang Batang Singer ngayong Sabado. Dito lang sa Wish Ko Lang. Wish Ko Lang. Kinabukasan, inimbitahan namin ang pamilya para sa isang audition. Dahil pagkakataon nito, hindi kami tinanggihan ni Jerica. Pero ang totoo, kunwari lang audition at meron kaming espesyal na kakuntsaba. Ang alam ni Jerica, meron siyang imimit na taga-GMA para sa audition niya dito. Pero ang hindi niya alam, merong sorpresa para sa kanya. Good afternoon po. Good afternoon naman. Hello. Hi. Magandang hapon sa inyo. Hello po. Hello po. Ay, ba't kayo nakatayo dyan? Hindi kayo dito. Hi. Alam niyo ba kung nasan kayo? Kayo ay nasa Wish Ko Lang. Nasa wish ko lang po kayo. Halos hindi makapagsalita ang buong mag-anak sa kanilang narinig. Maya-maya pa'y biglang napatayo ang ama ni Jerica, papalayo sa aming kamera. Tatay, ba't ka umiiyak? Kasunod doon ang abot langit na pasasalamat ng buong pamilya. Nabigla naman. Nabigla. Masaya ba kayo?
balita ko nga mahilig ka raw kumanta. Ano mga kinakanta mo? Ano po yung kanta po ng 80s, kanta po ng God's Name is Power. Oo, tsaka ilang taon ka na ulit? Ano po, 11 years. 11 years old. Tapos kailan ka nagsimula na, na kumanta? Ano po, 6 years old po, nagsimula na po kumanta. 6 years old. Kanino ka nagmana? Sa mami, sa daddy? Kay mama. O ready na ba kayo makita yung mga iba niyo pang sorpresa? Ready na? Ganali ka na. Excited na. Matapos nito, agad dumiretso ang mag-anak kasamang ating kapusong si Jolina Magdangal Escueta sa aming sumunod na sorpresa. At sa pagbukas ng pinto, ito ang bumulaga sa kanila. 2 negosyo package para sa mag-asawa at kina Jerica. Samot-saring grocery items, mga gamit sa kanilang bahay at school supplies. Parang baby shower na rin ito sa magiging bunsong kapatid ni Jerica. Kami na rin ang bahala sa pagpapa-ospital ni nanay sa kanyang nalalapit na panganganak. At nanay, meron din pong gamit dahil parang may laman po ang tiyan nyo, di ba? Ay, parang wala po. Para paglabas po niyan, ready na po ang mga gamit para sa baby. Diba? Tapos, ito rin po, meron din po kayong mga grocery dyan para po ipandagdag niyo po sa inyong mga pagkain. Tapos, nanay, meron pa ditong surprise eh. Teka lang excuse me. Oo. Wow, Jerica. Ayan, meron kayong medical assistance para sa'yo, para kapag nagkasakit ka, pwede kang magpagamot. Masaya po. Kasi hindi ko po akalain na ganito pala nag-aantay sa amin. Papasalamat lang po ako sa iyo, Ma'am Jolie. So, wish ko lang po. Hindi ko po talaga akalain na wish ko lang po pala yun kung pupuntahan namin. Thank you po talaga ng malaki. Maraming salamat po. Sabi ko lang kasi, walang black talaga kami sa hili. Dito lang po namin na yung mga ganitong klaseng bagay. Kala ko kasi namin, mapanood lang namin. Hindi po namin nakalain na pati rin po pala mismo kami mapapanood na sarili namin sa TV. Masaya po. Papasalamatin po sa wish ko lang, pati na rin po sa inyo. Lahat na tumutulong sa amin. May kasama pa tayong isang kaibigan na si Edsel. In behalf of Filtrepreneur Franchise Incorporated, I'm awarding you this food cart business para makapagsimula na po kayo ng maliit na business nyo. I'm awarding this to Miss Jerica Villanueva. Congratulations po, ma'am. Pwede na po kayo mag-start. O ngayon hindi pa tapos to ha, meron pa tayong gagawin at saka may sorpresa pang isa. Kaya break muna tayo. Okay, let's go. Dito tayo. Tara. Para magpasalamat sa mga natanggap, isang awitin ang alay ni Jerica. Natuwa si Ate Jolens at hangad niya rin na lalo pang mahasa si Jerica. Kaya sakto ang regalo ng susunod naming bisita. Dahil magaling kang kumanta at para mahasa pa ang boses mo at maging future singing star ka, Jerica, kami sa Center for Pop Music Philippines ay binibigyan ka ng full scholarship grant sa voice and stage performance. Congratulations! Meron pa kami isang sorpresa para sa'yo. Hindi ka pa man din nag-aaral dyan, lalabas ka na sa TV, kakanta ka sa Party Pilipinas. Para tuloy-tuloy na ang maging experience mo sa pag-perform at pagkanta. Tapos tuloy-tuloy na ang pag-aaral mo.
talaga sa TV. Yun po talaga minimithi po niyang pangarap na gusto niyang matupad. Thank you po talaga ng marami. Sana po abangan niyo po ako sa TV, sa Parte Pilipinas po. Wish ko lang sa aming pagbabalik. At mamaya, nang dahil sa isang aksidente, nagbago ang kapalaran ng mag-anak na ito sa Palawan. Wish ko lang. Kinabukasan, isang hiling na naman ang muli naming tutuparin para sa aspiring na biriterang si Jerica. At ito ay ang makaharap ang iniidolong Aegis fan. Okay. Halika dito. Nanay mo? Hi, Jerica. Ikaw pala si Jerry. Kala ko Jerry. Kuya. Jerry, ikaw yung si Jerry ko. Ano naramdaman mo na nakita mo na siya? Natutuwa po. Pero mukhang natahimik muli ang ating bida. Talagang tuwang-tuwa kasi ibig sabihin ka-age namin siya. Parang Yan yung susunod na age ko. Oh, Jerica, dahil Maganda yung pinakita niya sa akin. yung sana mag-sample ka ulit para sa amin. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay akapin, naglalaho sa dilim. Nais kong malapit sa'yo, nais malaman mo. Dahil napabilib din ni Jerica ang mga idolo, sinuklian nila siya ng mga regalo. Aside dito sa regalo namin, meron pa kami mga Surprise. CDs. Ngayon ang simula ng mas magandang yugto, hindi lamang para kay Jerica, kundi para sa kanyang mga mahal sa buhay. At umaasa kami na sa mga darating na araw ay may isang bagong bituin tayong kikilalanin at hahangaan. Ang galing! Wish ko lang sa aming pagbabalik. Nagpasalamat po kami kahit na ganyan ang asawa ko. Importante magkasama po kami habang buhay po. Wish ko lang. Wala man siyang kimi kung titingnan, kusang lumalabas ang itinatagong tikas kapag kinakailangan. Para sa ibang pamilya, kayamanan ang pagkakaroon ng isang ama na tulad niya. Ang haligi kasi ay siya rin mismong ilaw. Sa ganitong sitwasyon, maging maliwanag pa rin kaya ang tatag ng kinabukasan ng isang tahanan? Sa liblib na lugar sa Tingman, Aborlan, Palawan namin nakilala ang 32 taong gulang na si Mang Renante. Po, masaya kami. Lagi po kami magkasama kahit saan. Pinapasyal ko po ang mga anak ko kung ano pong may mga palaro dyan, kung saan, kung anong hiningi ng mga anak ko, binibigay namin. Bilang padre de pamilya, mabigat daw ang krus na nakaatang sa kanyang balikat. Krus na pilit niyang kinakaya sa bawat araw na dumaraan. Tay Renante, ano po yung nahuli po ninyo ngayon?
Ito lang po talaga, ito. Ito lang bisugo. 3 piraso. Ano pong plano po ninyo sa mga nahuli po ninyo? Hindi na rin to pwede na ibinta kasi 3 lang talaga. Ipaulam ko na lang ito sa mga pamilya ko para may laman ng simura nila. Yun na talaga ang kaya lang itong ikuha ng sa huli ko. Kahit ilang oras po ako sa laot, ito na talaga ang binigay ng Panginoon. Kapag matumal ang huling isda, pagbabalat ng niyog ang nagiging katuwang ni Mang Renante. Ngunit hindi raw ganito ang nakagisnang senaryo ni Mang Renante. Kung hindi dahil sa isang kaganapan, nagbago ang kapalaran nilang mag-anak. Naghiram pa ako ng motor ng biyanan ko para lang po ihatid ang anak ko. Tapos, yun na po, nagkabanggaan po kami. Alam ko pa ng ganun nangyari. Sana hindi na sana ako magmotor pero wala na po, huli na po ang pagsisi. Akala ko po habang buhay po kaming masaya. Kaya sa isang iglap lang po nawala na ang lahat. Nagmistulang isang gulay ang kabiyak ni Mang Renante matapos ang aksidente. Ngayon po, ang asawa ko ngayon, yun na po, hindi na po makalakad. Ang kabiyak niyang katawan, yung mata, ilong, lahat. Simula paa, simula ulo hanggang paa po, hindi na po niya magalaw. Nalulungkot daw po siya dahil dati po si mama po yung nagagawa, ngayon po si papa na po. Mas lalo raw tumibay ang pagsasama ng mag-asawa, lalo na't si Mister na ang nagsisilbing paa at kamay ng imbalidong misis. Pag time, kung gusto po niya na magpasal-pasal, kahit dito lang po sa likod ng bahay, tinutulak-tulak ko po kasi pag time pong hindi mo siyang pagbigyan, magsasabi po yan siya na iyan lang po ang kuha niya po niya, kaligayahan. Kaya binigay ko po ang kaligayahan niya para masaya lang po siya. Thank you. Na siya naging asawa mo. Thank you raw po sa kanya na siya ang naging asawa ni mama. Nagpasalamat po kami kahit na ganyan ng asawa ko, ang importante magkasama po kami habang buhay po. Pero may mga pagkakataon daw na hindi na pinapayagan si Mang Renante ng kanyang asawa na mawala sa paningin nito. Dahil ang pag-alis-alis ni Mister sa kanilang tahanan para maghanap buhay, tila pinagmumula ng selos ni Aling Cecily. Gustuin ko po sana na hindi lang mapalayo sa tabi niya, kaso kaya lang po wala talaga po. Kung lagi po ko sa kanya, paano po kami makakain? Minsan na rin daw niyang tinangkang magpakalayo-layo. Naglaro sa isip niya ang takasan ang problema. Gayon pa may, nanaig pa rin sa kanya ang puso ng isang dakilang ama. Nagpasalamat din pa po sa Panginoon dahil po binigyan po niya ako ng mahaba pang pasensya para po na hindi ko po iwanan ng asawa ko. Kaya po pinangako ko po sa sarili ko na habang may buhay po ako, alagaan ko po ang asawa ko. Dahil hindi ikaw na hindi raw po siya iniwan. Kaya ako po nasasabing idol ko si Papa kasi sa lahat ng lalaki si Papa lang ang napili ni Mama. Tapos hindi niya iniwanan si Mama maski nagkamawi siya, Papa, si Mamang. Lagi ko po rin po sinasabihan na magtiis na lang po tayo. Kaya importante magkasama pa rin tayo at binigyan rin po tayo ng kuwan na binigyan ka pa rin niya ng buhay na nakita po rin niya kami at mga anak niya. Wala na nga raw mahihiling pa si Mang Renate sa Puong May Kapal. Isang napakalaking biyaya na ang ipinagkaloob nitong ikalawang buhay sa kanyang asawa.
Dalangin na lamang ni Mang Renante na sana'y malambat naman niya ang pag-asa na matagal nang naging mailap sa kanya at sa kanyang mag-iina. Abangan para saan ang mga palangganang ito. Wish ko lang talaga pala. Dito sa may dalampasigan kami dumiretso kinaumagahan. Ito kasi ang oras ng dating ni Mang Renante galing sa laot. 3 palanggana ang inihanda namin para sa mga uwing isda ni Tatay Renante. Bilang isang veteranong mangingisda, batid naming mapupuno niya ito ng kanyang mga huli. Pero kapansin-pansin na mahina ang huli ng mga oras na yon. Wish ko lang. Maraming salamat po na kami po ang napili sa wish ko lang. Magmadali na kayo at ipapatid sa inyong pamilya ang istoryang babago sa inyong buhay. Ga, may pakita ko sa'yo, Ga. Basahin mo, Ga. Ha? Talagang totoo talaga. Na-wish ko lang talaga pala. Ito pa na lang aking mahinig sa Panginoon ka. Baka mabalik ka sa dati ang pagkamasaya natin. Salamat sa Diyos. Kaya... Sa farm na ito sa Puerto Princesa, inanod ng magandang balita ang pamilya ni Mang Renante. Sa amod-saring regalo ang tumambad sa mag-anak. Nariyan ang school supplies at ipapanggamit para sa nalalapit na pasukan. Sinamahan na rin namin ang grocery items para mas sumigla ang inyong bawat araw. At maaari ba namang mawala ang mga kaagapay ni Mang Renante sa pangingisda? Matagal na rin ko pong pinangarap na magkaroon pa ko ng lambat para po makahanap buhay kahit dyan lang sa po sa malapit para maalagaan ko pong asawa ko. Maaari nyo na rin pagpahingahin ang wheelchair nyo, Alice Cecily, dahil sa handog namin na ito. Maganda daw ang pakiramdam niya lalo na sa lumaki ng wheelchair ngayon. Sobrang ganda po ang naramdaman daw niya. Hindi pa riyan nagtatapos, Mang Renante, dahil meron pa tayong isang kaibigan na may handog na regalo. On behalf of STI College Puerto Princesa, nais namin na ihandog ang gift of knowledge for any 4-year course sa inyong mga anak na sina Ian at Christian. Sana makatulong ito sa pagtupad ng inyong mga pangarap. Congratulations. Manong Renante. Maraming salamat po, Ma'am. Ito po. Para po mga tapos pamilya po garal. Bilang magulang po sa aking mga anak at higit po lahat sa aking asawa at na ganito po. Ipagtutuloy ko po ang pag-alaga at pag-espresyos po sa aking mga anak. Habang may buhay ko po, ibigay ko po lahat sa kanila, lalo na po nandito na natupad na po na makatapos na ako sa pag-aaral ng aking mga anak. Mag-aral po kami ng mabuti. Pero hindi po kami maging parbol na katulad ng iba.
Dahil pinanday na raw ng panahon ang kanilang pamilya, gaano man daw kabigat ang hampas ng problema sa kanilang buhay, kayang-kaya na nila itong malampasan. At kahit maging mailap ang paglambat nila ng swerte, basta't sama-sama nilang haharapin ang agos ng buhay, patuloy pa rin silang makakabigwit ng biyaya sa araw-araw. Sa mga pagkakataong tila wala nang pwedeng mangyaring mabuti sa atin, isang bagay ang hindi natin dapat bitawan, na sa bawat paglubog ng araw, parati itong may kasunod na bukang liwayway. Kung may kahilingan po kayo para sa inyong pamilya, kaibigan o para sa sarili, sulatan niyo po kami sa GMA Network, EDSA Corner Timog Avenue, Quezon City. Maaari rin niyong iparating ang inyong kahilingan, kwento at komento sa aming official page sa Facebook at sa Twitter at Wish Ko Lang GMA. At hanggang sa susunod na Sabado po, ako po yung kapuso, Vicky Morales, at ito po ang Wish Ko Lang.